Iniharap na ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa media ang tatlong suspect sa nangyaring pambobomba sa Davao City Night Market nitong Setyembre. Ang mga suspect ay kinilalang sina TJ Makabalang, Wendell Facturan at Musali Mustafa na miyembro ng Maute Group. Ayon kay Lorenzana, ang motibo ng pag-atake ay para tigilin o patigilin ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga sundalo sa Sulu at Maguindanao at para gantihan na rin ang militar sa panghuhuli ng mga ito sa kanilang miyembro noong Agosto. Ang detalye sa ulat ni Lala Babilonia. Kay Secretary of National Defense Delfin Lorenzana, sarado na ang kaso ng pagbomba sa Rojas Night Market, Davao City matapos maaresto ang tatlong pinaghihinalaang terorista na nasa likod ng pagsabog. Nakilala ang mga arestado na sina TJ Makabalang, Wendell Facturan at Musali Mustafa na mga napagalamang miyembro ng notorious Maute Group. Ayon sa mga otoridad, maaari rin umanong may koneksyon ng Maute Group sa Abu Sayyaf dahil sa intensyon nitong abalahin ang massive military operations ng gobyerno sa Sulu. Isa pang motibong natukoy ay ang pagganti sa casualties sa Butig, Lanao del Sur at ang pagkakadakip sa mga ibang miyembro ng Maute Group sa isang checkpoint noong Agosto 22. Nadakip ang suspect ng Davao City bombing na sina Makabalang, Facturan, Musatapa noong Oktubre 4 sa pamamagitan ng isang mobile checkpoint sa Cotabato City na isinagawa ng Philippine Army at ng Philippine National Police. Nakumpiska sa naturang checkpoint ang mga material sa paggawa ng isang improvised explosive device o IED, isang submachine gun, caliber 45 na pistol, motorsiklo at ang kani-kanilang cellular phones. Na-recover pa sa cellphone ng mga arestado ang video na nagpapakita kung paano nangyari ang trahedya ng pagsabog sa Rojas Night Market noong Setyembre 2. Base umano sa inisyal na investigasyon, ipinwesto ni Facturan ang bomba at pinaputok naman ito ni Makabalang, habang si Mustafa naman ay siyang kumuha ng video gamit ang kanyang cellphone. Nakita rin ang video na magpapatunay na maaring sumusubok na makipag-ugnayan ang Maute Group sa extremist militant group na ISIS. Bago pa lamang kasi mangyari ang pagsabog sa Davao, ay naglabas na ng isang propaganda video ang Maute Group na ipinapakita si Facturan at makikita rin ang isang ISIS flag sa kanyang likuran. Samantala, 10 ang napag-alamang miyembro ng Maute Group kaya patuloy ang sinasagawang follow-up operations ng mga otoridad. Yan ang pinakahuling balita mula sa Camp Aguinaldo. Para sa PTV News, ako si Lala Babilonia. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.